Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Ian Hipolio at sa araw na ito ay tatalakayin natin ang pagsulat ng tanging lathalain. Ating alamin kung paano o kung ano ang kahulugan nito sa mga katangian at kung bakit ito mahalaga sa anyo ng pagsulat ng panitikan. So, katuturan ng tanging lathalain. Isang sanaysay batay sa tunay na pangyayari na nagtataglay ng mga pagpapaliwanag, sanligan at impresyon ng sumulat. Hindi ito katha-katha lamang. Bilang isang karaniwang sanaysay, nagtataglay ito ng maramdamin, personal at mapagpatawang pangyayari. Ang pangunahing layunin ng tanging lathalain ay upang manglibang kahit na ito'y maaaring magbatid o makipagtalo. Isang uri ng pamahayagan na nag-uulat ng mga makatotohanang bagay o pangyayari batay sa pag-aaral, pananaliksik o pakikipanayam at sinusulat sa isang paraang kawili-wili. Ang kawilihan ay hindi sa tala, kundi sa ibang bagay. So, mahalagang tandaan po natin na pag sinabing tanging lathalain daw ay isang uri ng sanaysay na nakabatay sa totoong pangyayari, ngunit isinusulat siya sa isang masining, kawili-wili at personal na paraan. Hindi ito embento, bagkus ito ay totoong tao, totoong sitwasyon, ngunit binibigyan natin ng kulay at damdamin. Halimbawa na lamang, ang kwento ni Dr. Jose Rizal sa tiyaga. So, totoo ang buhay niya pero isinusulat sa paraang kaakit-akit basahin. Dumako naman tayo sa anyo ng piling lathalain. Una, maaaring isulat sa anumang forma, anyo o estilo. So, walang limitasyon. Ibig sabihin, wala itong fixed format. Pwede kang gumamit ng nakakatawa, seryoso, inspirational o dramatic na tono. So, malaya tayong pumili ng tono, estilo o kahit ano paman basta totoo ang kwento. Pangalawa, maaaring isulat sa ayos ang baligtad na pyramid tulad ng isang balita o sa ayos ng pasalaysay. So, kung baligtad na pyramid, inuuna ang pinakamahalagang impormasyon. Kung pasalaysay naman, parang nagkikwento ka mula simula hanggang dulo. So, depende po ang forma sa kung ano ang mas maganda sa pagkikwento. So, ngayon, dumako naman tayo sa katangian ng tanging lathalain. Una, walang tiyak na haba, maaaring maikli, maaaring mahaba, depende sa lalim ng gustong tala. Pangalawa, batay sa katotohanan na maaaring may kaugnayan sa balita. So, ito ang pinaka-importante. Hindi tayo gumagawa ng embento, dapat ay tunay na pangyayari o impormasyon. Pangatlo ay maaaring sulatin sa anumang anyo, estilo o pamamaraan, ngunit kailangan nito ay naaangkop sa nilalaman at layunin nito. So, kung drama ang nababagay, gamitin. Kung humor ang akma, pwede rin. Pang-apat ay ginagamitan ng makabagong pamatnubay o novelty-led. Sa halip na kabuo ang pamatnubay o summary-led. So, sa halip na direct na buod, nagsisimula tayo sa kakaibang pangungusap para makuha ang interest ng mga mambabasa. Halimbawa na lamang, sa bawat takbo ng jeep, kasabay ang pangarap niyang makapagtapos.
Panglima ay nasusulat sa himig ng payak na pakikipagkaibigan. Pang-anim naman ay maaaring sulatin sa una, ikalawa o ikatlong panauhan. Sa pampito naman ay ang pinakamalayang pagsulat sa lahat ng uri ng pampamahayagang akda. So, ibig sabihin, ito ay ang pinakakaunting restriksyon sa lahat ng pinakapampamahayagang anyo. So, ang pangwalo ay maaaring gumamit ng pang-uri, tayutay o idioma hanggat kailangan. Pangsyam ay nagsasaad ng mga ulat batay sa masusing pag-aaral, pananaliksik at pakikipanayam. Pangsampo ay karaniwang nasusulat sa paraang pataas ang kawilihan. At ang panghuli ay may panimula, katawan at wakas.